Jesus' name. Shall we say thank you, Jesus? Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon ngayong umaga. So, shall we all stand before we start our Sunday service? May I request Pastor Quezon to lead us in our opening prayer. Truly, you are a great God this morning, O Lord, O God. Hallelujah, Jesus, You have showed us, O God, thy mercy, Lord. Thank you, Jesus. Patuloy mo po, Panginoon, O Lord, na privilege that you have ipuin given ang unto bawat us, isa ngayong araw na ito. Para That makadalo thy ng iyong presence, gawain, O God, be in Panginoon. this place. Maramdaman muli ang And to presensya those mo, that Lord leads, Jesus. O God, we ask and pray. We can Oh, do hallelujah, nothing, O God, continue to move in this special way. without your presence, In this O Lord place, O God, Jesus, hallelujah. For we know, Lord God, that you are a great We God. welcome your presence in this place. Thanking you, O God, for all the things, O God. Continue, O God, to pour out your Spirit in this place. Lalo na sa aming Hallelujah, mga for we know, umaga, Lord, Jesus. that you are alone. You are the God of the Praise the living. Lord, praise the Lord. You are the Jesus. God of healing, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. You are the God. Worship you, Lord. Praise you, Hallelujah. Jesus. Praise Thank the you, Lord. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So sabi niya sa Psalms 100 verse 4, enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. So, magkamayan po tayo sa bawat isa as we sing that song, May Galak, May Saya. Ay,
bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay panalang sa Kanya. Handog niya ay kapayaman, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang kay Jesus. Handog niya ay kapayaman, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You may now be seated. So, patuloy nating purihin ang ating mahal na Panginoon. Patuloy tayong umawit sa ating mahal na Panginoon as we welcome Sister Emily to lead us in our Song of Choruses. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shall we clap our hands unto Jesus? Praise the Lord, praise the Lord. Let us sing that song. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and
worship your name today, O God. Hallelujah. We magnify your name, O Lord. We give you honor today, O Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. We came to worship you, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I would
Thank you, Jesus. So, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon ngayong umaga. You may now be seated. And ngayon naman, i-welcome natin ang ating mga bisita ngayong umaga na ito. Thank you, Jesus. So, as I call your name, pwede po tayong tumayo para ma-acknowledge po namin kayo. Thank you, Jesus. So, unahin natin si Sister Violeta Meneses and family. Thank you, Jesus. Kasama niya ang kanyang mga anak ngayong umaga. So, welcome yung sister sa tahanan ng ating mahal na Panginoon. Thank you, Jesus. And Sister Brigida Bautista. At ang kanyang apo na si Sister Venus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Thank you, Jesus. Still, tumatawag pa rin ang ating mahal na Panginoon ng soul sa kanyang gawain. So, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alam namin na hindi ito nagkataon lamang, mga kapatid, kundi ang Panginoon ang tumawag sa bawat isa sa inyo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So now, patuloy natin purihin ang ating mahal na Panginoon as I call, sino ba? Pwede ba si Uncle David? Para i-lead niya tayo sa praising service. Shall we say, God bless Brother David. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige lang. Okay lang. Praise lang. Encourage lang sila mag-praise. Tayong lahat upang pasalamatan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yes, Jesus, O God, hallelujah. Thank God sa pagdala mo sa amin sa bahay, sambahan na ito, O God. Nandito po kami upang purihin at pasalamatan ka sa lahat ng aming mga gawain, sa aming health, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Meron pa po bang mga papuri na gusto nating iparinig at magsilbing encouragement sa bawat isa sa atin? Ako po, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay na ibinigay niya sa atin at sa kalakasan na still, binibigyan pa rin niya tayo ng kalakasan para makadalo ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Na pinupuri ko ang ating mahal na Panginoon dahil siya ay mabuti sa bawat isa sa atin. Thank you, Jesus. So, wala akong mapagmamalaki sa ating mahal na Panginoon. Sa Kanya lang ako dumidepende. Thank you, Jesus. So, sino pa po? Amen. Amen. Thank you, Jesus. As for me and my house, we will serve the Lord. Pasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataon pa rin na ibinibigay niya sa atin na makapag-serve pa rin sa ating mahal na Panginoon. Thank you, Jesus. Meron pa po? Thank you, Jesus. Any more praises? So kung wala na, ibigay naman natin ang ating mga tithes and offerings sa ating mahal na Panginoon as we sing that song. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba
Sasaya sa piling mo. Sasaya sa piling mo. Thank you, Jesus. So ngayon naman, tawagin natin ang ating mga singer para magbigay ng kanta sa ating mahal na Panginoon. Speak, Jesus. Kaya niya. Speak the name. Ikaw na lang, verse 1, sister. Speak the name. Praise Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Verse 3. I just want to speak the name of Jesus over every heart within this prayer. Yes, Lord. We worship you, Jesus. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is
the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Walang break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus on the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus on the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus on the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus on the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family, I speak the holy name. Jesus. Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is high. Break every stronghold,
Come on, worship God this morning. Karapat-dapat ang ating mahal na Panginoon sa ating mga papuri. Thank you, Jesus. Kung meron man na hindi kayang gawin ng Panginoon, yun ay ang bigyan ng papuri ang kanyang sarili. Kaya nandito tayo ngayong umaga para tayo ang magbigay nun sa ating mahal na Panginoon. Thank you, Jesus. So, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang presensya ngayong umaga. So, ngayon naman, hindi ko na patatagalin pa. Tawagin natin si Brother Kenneth para i-deliver sa atin ang salita ng Panginoon. So, God bless, Brother Kenneth. Praise the Lord. Thank you, Sister Diane. Praise the Lord. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon for this opportunity once again na tayo ay makarating sa kanyang tahanan, makapag-puri at makapagsamba. Praise the Lord ang kanyang pangalan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Before, mga kapatid, hindi nila alam kung ano ang pangalan ng kanilang Diyos. Praise the Lord. Tinatawag lang nila ito kung ano yung mga miracles or yung mga nagagawa ng Panginoon sa kanila. Praise the Lord. Praise the Lord. When God provides, mga kapatid, tinawag nila siyang Jehovah Jireh. Praise the Lord. Which means God had provided, mga kapatid. Praise the Lord. At iba't ibang mga tawag ang tinatawag sa kanya, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi sa kanya, praise the Lord. Sabi pa nga, mga kapatid, that tinanong ni Moses ang Panginoon, praise the Lord, na kung ano ang itatawag ko sa iyo, Panginoon, pag sinabi nila, praise the Lord, sinabi ng mga tao, kung sino ang nagpapatawag, praise the Lord, sa kanila, praise the Lord, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, I am that I am, praise the Lord. But we are so glad, mga kapatid, that God has revealed unto us, mga kapatid, ang kanyang pangalan, at ang pangalan na yan ay si Jesus, praise the Lord, which means God is with us, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, mga kapatid. God is with us. Palagi siyang narayan sa atin, mga kapatid. Thank you, Jesus. There is none other name given among men under heaven, mga kapatid, that we must be saved, mga kapatid, sa pangalan lang ni Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Wala nang ibang pangalan. Kung yung mga anak natin, yung mga bata, pag sila ay namumroblema, mga kapatid, or meron silang dinaramdam, ang kanilang tinatawag ay ang kanilang mga magulang. Mama, Papa, masakit ang ulo ko, masakit ang tiyan ko. Praise the Lord. But us, praise the Lord, as a child of God, meron din tayong matatawag. At ang pangalan niya ay Jesus. Praise the Lord. He that call upon His name, mga kapatid, shall renew His strength, mga kapatid. Thank you, Jesus. So, kung meron man tayong mga struggle sa ating buhay, praise the Lord, there is Jesus. I give you Jesus this morning, mga kapatid. Thank you, Jesus. So, shall we clap our hands unto Jesus? Thank you, Jesus. So, I give honor to our pastor and his family today. Praise the Lord. Thank you, Jesus. At sa lahat ng leaders ng simbahang ito, I give you honor today. And sa ating mga visitors, we welcome you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So this time, mga kapatid, if you have Bibles, shall we open our Bibles in the book of Matthew? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Matthew chapter 18, chapter 4, verse 18 to 21. Thank you, Jesus. Matthew chapter 4, verse 18 to 20, sorry. Thank you, Jesus. If you found it, say, praise the Lord.
Praise the Lord. So, shall we all stand for giving honor to the Word of God today? Thank you, Jesus. Let's read, mga kapatid. Matthew chapter 4, verse 18 to 20. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he said unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. Praise the Lord. May we ask Brother Flory to pray for the Word of God today. Lord Jesus, we praise your name, O God. Tago mo ko, Panginoon, sa iyong likuran, O God. Iyong salita, Panginoon, ikaw lamang ang aming makita, Panginoon. Give us wisdom. Give us knowledge of your words, O God. Jesus, help us, O God, that we may understand your words. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. You may now be seated, mga kapatid. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. In this modern world today, mga kapatid, the digital era, sabi nga ng mga tao, mga kapatid, we always find the word follow, mga kapatid. So I just want simply entitle this message, Followers of Christ. Praise the Lord. Shall we say, followers of Christ? Thank you, Jesus. So, in this modern world today, mga kapatid, makikita lang natin yung salitang follow sa mga social media platform. Praise the Lord. Sino dito ang may mga social media? Praise the Lord. Sa kabataan, I believe, lahat na ata sila meron, mga kapatid. Praise the Lord. Sa mga adults, sa mga men's, ladies, tingin, sino pa dito ang walang Facebook account? Ay, wala nang nagtaas. Praise the Lord. Lahat na. Praise the Lord. So, lahat na meron ng social media, mga kapatid. Praise the Lord. So, yung word na follow, mga kapatid, makahanap natin yan sa Facebook. Praise the Lord. Sa Instagram. Sa Twitter. May mga accounts ba kayo dyan? Praise the Lord. Sa YouTube. Pero sa YouTube, ang word ata ay subscribe. Yan, makaka-relate yung mga kabataan natin ngayon. Praise the Lord. Sa TikTok, follow din ba ang words sa TikTok? Wala pa akong TikTok account. Thank you, Jesus. Praise the Lord. So dyan, makikita natin yung word na follow, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. It is used, mga kapatid, para when you click that button, praise the Lord, ay lahat ng activities nung finalo mo, praise the Lord, ay makikita mo, praise the Lord. Pag nagbukas ka ng iyong social media account, praise the Lord. Pag nakaklik yung follow, mga kapatid, lahat ng mga post niya, praise the Lord, ay makikita mo, mga kapatid. Praise the Lord. Usually, mga kapatid, ang pina-follow natin dyan sa social media, yung mga sikat, mga artista, mga kapatid, praise the Lord, or yung mga naging viral or trending, sabi nga ng mga millennials or mga Gen Z. Thank you, Jesus. Anong generation na ba tayo ngayon, mga kapatid? Praise the Lord. Pagkatapos ng Z, praise the Lord, ano nang susunod? Generation 1, numbers na. Praise the Lord. So, ibig sabihin, mga kapatid, nasa dulo na daw tayo, mga kapatid. We are in the last days. Praise the Lord. And the Bible also, mga kapatid, confirms that, mga kapatid, that we are already in the last days, mga kapatid. Praise the Lord. At sa huling mga araw, mga kapatid, the Bible says, God will pour out His Spirit. Praise the Lord. So aren't you glad, mga kapatid, that we are on the last days, mga kapatid? Praise the Lord. Thank you, Jesus. And God will pour out His Spirit, mga kapatid. And the rain, praise the Lord, is greater than the former rain, mga kapatid. So mas malaking blessing, praise the Lord, mas greater ang blessing sa later days, mga kapatid. Praise the Lord. Meron pa nga isang denomination, praise the Lord, na sinabi niya, latter days of Jesus Christ. Praise the Lord. Pinangalanan pa nila, di ba? Praise the Lord. But we are also in the latter days, mga kapatid. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So balik tayo, mga kapatid. Thank you, Jesus. So yung mga pina-follow mostly, praise the Lord, ng mga tao is yung mga sikat, mga celebrity, mga kapatid. Mga influencer, praise the Lord.
May mga terms pa nga dyan yung mga kabataan ngayon. Praise the Lord. YouTuber, pinakasikat, vlogger. Alam niyo ba ibig sabihin ng vlogger, mga kapatid? Praise the Lord. Dati, vlogger lang yan. Vlog. Praise the Lord. Pag sinabing vlog, magsusulat sila ng content through text, mga kapatid. Pero naging vlog kasi hindi na sulat, mga kapatid. Video na yung ginagawa nila. Kaya video, vlog. Praise the Lord. So yun yung ibig sabihin ng vlog. Praise the Lord. Kunting trivia lang, mga kapatid. Praise the Lord. So this is how we remember the word follow today, mga kapatid. Thank you, Jesus. Pag sinabing follow, ibig sabihin yan, ay, Facebook yan. Praise the Lord. TikTok yan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. But before these social media platforms came, mga kapatid, was created, praise the Lord, nag-create na ang salitang follow, mga kapatid. Thank you, Jesus. And there's someone was already said that, praise the Lord, that we should follow Him, mga kapatid. Praise the Lord. And that name is Jesus. Thank you, Jesus. So yung binasa natin kanina, mga kapatid, sabi na ating mahal na, thank you, Jesus. Sinabi na ng Panginoon, sinabi na ni Jesus sa atin that we must follow Him. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So hindi lang yung mga sikat na artista, mga kapatid, or mga sikat na vlogger ang ating fina-follow dapat, mga kapatid. Praise the Lord. As a Christian, we should, or we must, Jesus. Praise the Lord. Do you believe that today, mga kapatid? Praise the Lord. If you believe that, say Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So we have read, thank you, Jesus. As we have read in the scripture, mga kapatid, earlier, mga kapatid, dyan, mga kapatid, praise the Lord. So mababasa natin yan doon sa story, mga kapatid, sa Matthew chapter 4, 18 or 20. Praise the Lord. Meron din siyang relational book, praise the Lord, sa ibang mga books, praise the Lord, sa Luke, tsaka sa Mark, mga kapatid, praise the Lord. Thank you, Jesus. So how are we going to be the followers of Christ? Paano ba tayo dapat maging followers ni Jesus? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Paano ba, mga kapatid? Kagaya ba ng ginagawa ng mga kabataan ngayon, praise the Lord, na mag-open sila ng account nila, i-google nila, praise the Lord, isa-search nila doon sa Facebook nila, mga kapatid. Hanapin nila yung word na Jesus, tapos itatap nila yung button na follow, mga kapatid. Yun na ba yun? Praise the Lord. No, mga kapatid. Yung account na yun na nagsa-search, na-try nyo na ba i-search yung Jesus sa Facebook or sa YouTube? Praise the Lord. Di ba mayroong mga lumalabas, Jesus, Jesus, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pero hindi yun yung ifa-follow natin, mga kapatid. Praise the Lord. Hindi yun, mga kapatid. Hindi yung isang page or account ang dapat nating fina-follow as a child of God, mga kapatid. As a Christian, mga kapatid. Thank you, Jesus. But Jesus taught, praise the Lord. Thank you, Jesus. Na siya ay dapat nating i-follow. Praise the Lord. Thank you, Jesus. The real Jesus, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi sa Bible, mga kapatid, he that worship Him must worship Him in spirit and in truth, mga kapatid. So kailangan i-worship natin ang ating mahal na Panginoon sa spirito at sa katotohanan. Praise the Lord. Hindi yung nakikita natin sa social media, mga kapatid, or mga nakikita nating mga images, mga kapatid. Praise the Lord. But we must worship Him in spirit and in truth. Praise the Lord. Nakikita ba natin ang Diyos? Praise the Lord. Bakit hindi natin siya nakikita, mga kapatid? Praise the Lord. Because He is a Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So Jesus, mga kapatid, tinuruan niya tayo, mga kapatid, na baptism is necessary to enter into the kingdom of God. Praise the Lord. Na kailangan nating magpabaptize sa pangalan ni Jesus. If we want to follow Jesus, mga kapatid, we must be baptized in the name of Jesus Christ, mga kapatid. Not for pagpasok sa isang religion or denomination, but for the remission of our sins, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi sa John 3:5, mga kapatid, except a man be born of water and of the Spirit,
he cannot enter into the kingdom of God. Praise the Lord. So, paano tayo makakapunta sa kaharian ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid? We must be born of water and of the Spirit. Praise the Lord. So, we must be baptized, mga kapatid. Thank you, Jesus. Jesus began His ministry by being baptized. Praise the Lord. Mababasa natin yan sa Mark chapter 1, verse 9. Praise the Lord. Not because He is a sinner, kagaya natin, mga kapatid. Praise the Lord. But to be an example to all of us that we must follow. Praise the Lord. Kaya nagpabaptize si Jesus, mga kapatid, hindi dahil meron siyang kasalanan kagaya natin. Praise the Lord. He is completely sinless. Wala siyang anumang nagawang kasalanan. Praise the Lord. Pero still, nagpabaptize pa rin siya, mga kapatid, in order for us, praise the Lord, to be an example. Para gayahin natin ang ginawa niya, mga kapatid. Praise the Lord. That we must also be baptized. Praise the Lord. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He and His followers baptized others also, mga kapatid. Mababasa natin yan sa John chapter 3, verse 22 to 26, mga kapatid. So, pati ang kanyang mga disciples, mga kapatid, ay nagpabaptize din, mga kapatid. Thank you, Jesus. Praise the Lord. He began His preaching by inviting His listeners to repent. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Basahin natin sa Matthew chapter 4, verse 17, mga kapatid. Sabi niya, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Thank you, Jesus. So, nagsimula si Jesus, mga kapatid, na mag-preach ng repentance. Praise the Lord. That still, our message to the world today. Praise the Lord. Hanggang ngayon, yan pa rin ang ating tinuturo. Praise the Lord. That we must repent in our sins, mga kapatid. Thank you, Jesus. So kung babasahin natin ulit ang Bible, mga kapatid, sabi niya, for the wages of sin is death. Praise the Lord. But the gift of God is eternal life, mga kapatid. Thank you, Jesus. So, tayo, mga kapatid, ay makasalanan. Praise the Lord. Pero ang ating mahal na Panginoon ay meron siyang binigay na buhay na walang hanggan sa mga susunod sa Kanya. Thank you, Jesus. For we all have sinned and come short for the glory of God. Praise the Lord. So do you believe na lahat tayo, praise the Lord, as human being, ay may mga kasalanan? Praise the Lord. So that's why Jesus is preaching or teaching us, mga kapatid, that we must repent in our sins, mga kapatid. Sabi sa Acts chapter 2, verse 38, sabi niya, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Praise the Lord. Sabi niya, tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. At tayo ay dapat na mabautismuhan sa Kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus, para sa kahugasan ng ating mga kasalanan. At tayo ay makakatanggap ng Holy Ghost. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So we still taught that. Tinuturo pa rin natin yan, mga kapatid, ngayong araw na to. And still, mga kapatid, He is still pouring out His Spirit. Praise the Lord. Paano kanino ba yan, mga kapatid? Para lang ba yan sa mga naunang apostles ng ating mahal na Panginoon? Hindi, mga kapatid, for unto you, praise the Lord, unto your children, unto all that are afar off. So kahit sino, mga kapatid, na tinawag ng ating mahal na Panginoon, para sa Kanya ang salitang ito, mga kapatid, that we must repent in our sins and we must baptize in the name of Jesus Christ for the remission of our sins, and we shall receive the gift of the Holy Ghost. Praise the Lord. So hanggang sa pinaka-apo-apuhan natin, mga kapatid, wala pa akong apo, praise the Lord. Thank you, Jesus. Pero hanggang sa, ang gustong sabihin ng ating mahal na Panginoon, hanggang sa tinawag niya kahit sino, praise the Lord, na maniwala sa Kanya,
para sa kanya ang promise na ito. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bakit ba natin kailangan ma-save? Praise the Lord. Because sa may makasalanan, mga kapatid, dahil sa kasalanan, praise the Lord, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, thank you, Jesus, ay kamatayan ang kabayaran ng ating kasalanan. So kung ayaw nating mamatay, mga kapatid, praise the Lord, though normal ang mamatay sa atin, praise the Lord, ang ating flesh ay mamamatay, praise the Lord. Sabi, diba, that once the man is appointed unto man that wants to die, mga kapatid, praise the Lord. So mararanasan nating minsan ang mamatay, praise the Lord. Pero after that, judgment, mga kapatid. So ang importante is ang ating kaluluwa, mga kapatid. The soul, saan ba pupunta ang ating soul once we die, mga kapatid? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Dalawa lang naman ang pupuntahan ng ating kaluluwa, mga kapatid. Wala yung sinasabi ng ibang denomination na purgatory, mga kapatid, na doon yung alanganing tao ay doon mapupunta, tapos parang meron pang seminar na mangyayari para siya ay mapunta sa langit. Walang ganun, mga kapatid, sa Bible. Dalawa lang, either sa hell or sa heaven, sa lake of fire, mga kapatid, or sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So after we die, mga kapatid, judgment. Thank you, Jesus. Dalawa lang ang pupuntahan mo. Eternal life sa hell or eternal life kasama ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So ikaw ang mamimili, mga kapatid. That's why Jesus is preaching or teaching us that we must repent in our sins. Praise the Lord. Thank you, Jesus. That's the only salvation we have. Yun lang ang tanging kaligtasan na meron tayo. If we repented in our sins, baptized in the name of Jesus Christ, and receive the gift of the Holy Ghost. There is no other way, praise the Lord, thank you, Jesus, papunta sa kaligtasan or sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Except the man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So next, mga kapatid, throughout His ministry, Jesus gave commandments. He taught, if you love me, keep my commandments. Praise the Lord. Do you love Jesus today, mga kapatid? Praise the Lord. Then we should keep His commandments. Praise the Lord. Keeping His commandments would require His followers to live what He called that which is highly esteemed among men. Praise the Lord. If we read Luke chapter 18, verse 15, praise the Lord. Thank you, Jesus. Sabi niya sa Luke chapter 18, verse 15, and they brought unto him also 16, sorry. 16. Praise the Lord. Thank you, Jesus. And he said unto them, ye are they which justified yourself before men, but God knoweth your hearts, and which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Praise the Lord. So if we follow Jesus, mga kapatid, praise the Lord, and Jesus said, mga kapatid, that we must obey His commandments. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Sabi niya dito, mga kapatid, that which is highly esteemed among men, praise the Lord, it is abomination in the sight of God. Praise the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga matataas ang kanilang tingin sa kanilang sarili, mga kapatid. Praise the Lord. He admired themselves. Praise the Lord. They, yung naghahanap ng respeto, mga kapatid, sabi pa nga dito, mga kapatid, to recognize the worth of a person or a thing, mga kapatid. Thank you, Jesus. So yun yung esteemed na word, mga kapatid. If naghahanap ka ng sariling, praise the Lord, admiration sa yung sarili, or mataas ang tingin mo sa sarili mo, yun, praise the Lord, yun yung word, mga kapatid,
Praise the Lord. Ayaw ng Panginoon yung mga matataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili, mga kapatid. Sabi niya, it is abomination in the sight of God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So we must live that, mga kapatid. Kung meron man sa atin dito ngayon, yung sobrang taas na ng tingin sa sarili niya, praise the Lord, na sobrang taas na sabi niya, kaya ko to, kaya ko lahat, praise the Lord. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba, praise the Lord. Sabi ng ating mahal na Panginoon that we must live that attitude, mga kapatid. If we want to be a followers of Christ, we must live that attitude, praise the Lord. Yung sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya, praise the Lord. Thank you, Jesus. God is not respecter of person, mga kapatid. Thank you, Jesus. Kahit pag-aano kataas ang iyong naatim sa mundong ito, mga kapatid, praise the Lord, ang tingin pa rin ng ating Panginoon sa atin ay is just a human, praise the Lord. Tao pa rin ang tingin sa atin, kahit gaano pa yung degree, kahit na ikaw pang presidente ng Pilipinas, praise the Lord. Praise the Lord, thank you, Jesus. God is not respecter of person, praise the Lord. So ayaw ng Panginoon yung mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, mga kapatid. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, galit ang Panginoon sa mga taong ganun, mga kapatid. Thank you, Jesus. And next, mga kapatid, that we should live, mga kapatid, the tradition of men. Praise the Lord. If we read the Mark chapter 7, verse 8, mga kapatid. Thank you, Jesus. For laying aside the commandments of God, ye hold the tradition of men, as washing of pots and cups, and many such like things ye do. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, ayaw ng Panginoon, praise the Lord, yung tradition of men. Sometimes, mga kapatid, nakafocus na lang tayo sa, kumbaga sa isang routine, mga kapatid, na nagiging tradition na to. Pag sinabing tradition, mga kapatid, it is your act na paulit-ulit mo na lang na ginagawa. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, dito, sinita ng mga Pharisees si Jesus Christ, mga kapatid. Dahil doon sa kanyang mga disciples, praise the Lord, dahil kumakain sila nang hindi sila naguhugas ng kanilang kamay, ng mga baso, mga lalagyan, mga kapatid, dahil merong isang ordinance sa kanila, merong isang law, mga kapatid, na kailangan nilang linisan because it is unclean, mga kapatid. Pero sabi ng ating mahal na Panginoon, sabi niya na it is written, nasusulat sa kanyang salita, na ang kanilang mga labi ay ino-honor ang Panginoon, praise the Lord, pero hindi nanggagaling sa kanilang puso. Ang kanilang puso ay malayo, praise the Lord, thank you, Jesus. Sometimes, may mga ganung tao, mga kapatid. Kumbaga, sa term natin ngayon, labas ilong. Alam niyo yung term na labas ilong, mga kapatid? Praise the Lord. Pag may sinabi sila, hindi sincere, mga kapatid. Praise the Lord. Basta sinasabi lang nila, lumalabas sa kanilang bibig, pero hindi talaga nanggagaling sa kanilang mga puso. Praise the Lord. It is written, mga kapatid, nasusulat sa kanyang mga salita, mga kapatid, na ang tao, praise the Lord, ay pag nagpupuri sila, nagbibigay sila ng papuri sa ating mahal na Panginoon, praise the Lord, ay nagiging parang action na lang. Kumbaga, involuntary action na lang yung nangyayari sa kanila at hindi na nanggagaling sa kanilang puso, mga kapatid. So those are tradition of men. Nagiging routine na lang nila, paulit-ulit na lang, praise the Lord, na ginagawa nila when they go to the church, mga kapatid. Praise the Lord, aattend sila, tatayo sila, praise the Lord, magtataas ng kamay. Oh, praise the Lord. Thank you, Jesus. Pero hindi na nanggagaling sa kanilang mga puso. Oh, thank you, Jesus. Help us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Those are traditions. Praise the Lord. Nagiging tradition na, nagiging routine na. Praise the Lord. Yun na pumapasok yung salitang religion. Praise the Lord. But we came here not for religion, mga kapatid. We came here to worship the Lord, to magnify the name of the Lord, to give thanks to the mighty God, praise the Lord, the living God, mga kapatid, and His name is Jesus, praise the Lord. That is our purpose. That's why we came in the church, mga kapatid. Hindi dahil sa religion, praise the Lord,
When we say religion, praise the Lord, religious mong ginagawa. So doon na rin pumapasok yung tradition, praise the Lord. So when we are the followers of Christ, mga kapatid, we must live that tradition of men. Amen. Thank you, Jesus. Thank you for that amen, sister. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Sometimes we forget what is the commandment of God, and the commandment of God is unfocused on the tradition of men. Our culture affects how we follow the Lord, mga kapatid. Thank you, Jesus. So naapektuhan ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon because of the culture or tradition ng ating community. Praise the Lord. Minsan, nahaluan na ng tradition ang ating pagsisilbi sa ating mahal na Panginoon. Thank you, Jesus. So we should live that tradition of men. Thank you, Jesus. He also warned us, mga kapatid, if you were in the world, and the world loved his own, but because ye are not of the world, praise the Lord, I have chosen you, and out of the world, therefore, the world hated you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If we choose not to follow this world, mga kapatid, not of this world, mga kapatid, the world, sabi ng ating mahal na Panginoon, hated you. Praise the Lord. So wag na kayong magtataka, mga kapatid, kung minsan nararamdaman nyo, nare-reject kayo ng mundong ito. Praise the Lord. Wag na kayong magtataka, mga kapatid, kung bakit parang lahat na lang ng nasa paligid nyo ay kinamumuhian kayo, mga kapatid. Praise the Lord. Because it is also written, mga kapatid, nasasabi sa salita ng ating mahal na Panginoon that the world will gonna hate you because you follow Jesus, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So wag na kayong magtataka, mga kapatid. Pag naramdaman nyo na kinamumuhian na kayo ng nasa paligid nyo, thank you, Jesus, because His word are true, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sinabi niya yan, mga kapatid, not to scare you, mga kapatid, but to warn you. Praise the Lord. Na maging i-ready natin ang ating sarili, mga kapatid. Sometimes, praise the Lord, our attitude, dun lumalabas, mga kapatid, kung nararamdaman natin na ang mundo ay salunghat na sa atin, mga kapatid. Paano ba natin i-handle ang mga bagay-bagay na to, mga kapatid? Praise the Lord. Thank you, Jesus. That's why God also already warned us, mga kapatid, para maihanda na natin yung sarili natin. Thank you, Jesus. That if we follow Jesus, the world's gonna hate us. Praise the Lord. If we follow Jesus, ang ganda nun, the world's gonna hate us. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Peter later declared that we were to be a peculiar people. Praise the Lord. We are a peculiar people, as chosen generation, mga kapatid. Praise the Lord. So wag na tayong magtataka kung iba tayo sa mundong nasa paligid natin, mga kapatid, because we are a peculiar people. Pinili tayo ng ating mahal na Panginoon. We are not just called, but we are chosen. Aren't you happy, mga kapatid, that we are chosen, mga kapatid? We should be a peculiar people. Praise the Lord. Wag tayong ko-confirm, praise the Lord, sa sanlibutan na to. Be not confirmed, but that rather transformed by renewing our hearts, mga kapatid. Thank you, Jesus. We are in this world, yes, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na tayo ay magtatago sa liblib na lugar, magtatago sa kabundukan at doon na mamumuhay, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. But we are not of this world. Thank you, Jesus. There is difference, mga kapatid, that we are in this world, but we are not of this world. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Nandito tayo sa sanlibutan na to, pero hindi natin sinusunod ang mga nandito sa sanlibutan. Ang mga trends sa mundong ito, mga kapatid, we are not of this world. Thank you, Jesus. Hindi tayo ibig sabihin na tayo ay mamumundok, mga kapatid. Thank you, Jesus. Tinuruan din tayo ng ating mahal na Panginoon that we should go and preach the gospel to every nation, mga kapatid, and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And later, God revealed it, praise the Lord,
unto the apostles. And that name, mga kapatid, is Jesus. Praise the Lord. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, no other name, no other than but the name of Jesus. Thank you, Jesus. Walang pagkakahiwa-hiwalay sa tatlong yan, mga kapatid. Ang pangalan ng anak, ng ama, at ng Espiritu Santo, mga kapatid. If you babasahin yung mabuti ang scripture, ang salitang name ay singular, mga kapatid. Not names, mga kapatid. It is singular. So meaning, iisang tao yun, mga kapatid. Iisang katauhan ang tinutukoy niya dun, mga kapatid. And yun nga, sa binasa natin sa Acts chapter 2, verse 38, mga kapatid, we should baptize people. We must be baptized in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As a follower of Christ, sometimes it is difficult to separate ourselves from the world and its tradition because people love to praise of men more than the praise of God. Praise the Lord. If we can read that in the book of John, chapter 12, verse 13, mga kapatid. Ang tao, mga kapatid, gusto nila nang sila ay pinupuri ng kapwa nila tao rather than they will be praised by God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ang tao, gusto nila, oh, ang gwapo-gwapo mo naman, ang ganda-ganda naman ng suot mo, uy, blooming ka ngayon Praise the Lord. Yan ang gustong-gusto ng tao na marinig, mga kapatid. Do you believe that? Praise the Lord. Uy, ang gandang gara-gara naman ng suot mo. Praise the Lord. Praise the Lord. Uy, grabe, ang galing mo naman. Top-notcher ka, valedictorian. Praise the Lord. Salutatorian. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. O kaya, yung iba nagagalit sila pag hindi mo minention yung salitang doctor sa unahan ng kanilang pangalan. Or yung honorable. Praise the Lord. Sa kanilang una ng pangalan. Praise the Lord. Dahil gustong-gusto ng tao, mga kapatid, na sila ay pinupuri. Na tinataas yung kanilang pangalan, mga kapatid. That's the nature of man, mga kapatid. Pero sa atin, mga kapatid, mas importante kung ano ang sasabihin ng ating mahal na Panginoon sa atin. Praise the Lord. Mas importante kung sinabi ng Panginoon sa atin, well done, thy good and faithful servant. Praise the Lord. Yun yung mas gusto kong marinig, mga kapatid. Pag sinabi ng ating mahal na Panginoon, well done, thy good and faithful servant. Enter now. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa ating anak ng ating mahal na Panginoon, yan dapat ang gusto nating marinig. Hindi yung kapurihan ng kapwa natin tao. Praise the Lord. Oy, ang galing-galing mo namang MC. Praise the Lord. Ang galing-galing mo namang magsalita sa harapan. Praise the Lord. Hindi yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hindi yan ang dapat nating i-aim, mga kapatid. Praise the Lord. But ang gusto dapat nating i-aim, mga kapatid, kung ano ang sasabihin ng ating mahal na Panginoon sa atin. Praise the Lord. Thank you, Jesus. That's why some people ay nahihirapan, mga kapatid, na mag-serve sa ating mahal na Panginoon. I-follow ang kanyang mga salita, mga kapatid. Kasi pag finalo natin ang ating ang salita ng ating mahal na Panginoon, minsan nasasabihan pa tayong losyang. Praise the Lord. Narinig niyo na ba yan, mga kapatid? Praise the Lord. Minsan sasabihin nila, uy, napaka old-fashioned mo naman. Ang haba-haba ng dress mo, sabi nila, praise the Lord. Magbigay ka naman ng konting skin dyan. Praise the Lord. Yan ang mundo, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If we follow God, mga kapatid, marami talagang comments, hatreds, mga violent reaction ang ating maririnig. Oh, praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ano pa ba yung mga naririnig niyong mga salita? Praise the Lord. Sa mga lalaki, naka-long sleeve. Pastor. Praise the Lord. May mga kwento pa akong narinig kay Sister Norma. Ang tawag daw sa kanila, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Ay doon, kay Jesus. Praise the Lord. Mga kwento-kwentong naririnig ko, mga kapatid. Because we follow Jesus, mga kapatid. Thank you, Jesus. Alam nyo ba, trivia, mga kapatid, alam nyo ba
yung salitang Christian. Ang totoo, pang-aasar yan. Pangmamak sa mga apostles yan. Praise the Lord. Pag tinawag kang Christian, Christian, parang ganun mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Because they follow Christ, mga kapatid. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. They receive mga masasakit na salita, mga kapatid, because they are following Christ, mga kapatid. Praise the Lord. Are you willing to follow Christ today, mga kapatid? Thank you, Jesus. You ready yourselves, mga kapatid, kasi makaka-receive talaga kayo ng hatred sa sanlibutan ito, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. But if you love God, keep His commandments. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus' teachings are not meant to be theoretical. They always meant to be act upon. Praise the Lord. So, hindi lang dapat natin naririnig, pinag-aaralan ang mga turo ng ating mahal na Panginoong Jesus Christ. Dapat ginagawa natin siya. Ina-act natin siya, mga kapatid. Praise the Lord. Kung in this world, mga kapatid, pag kinlik mo yung follow, hayaan mo na siya doon, mga kapatid. Thank you, Jesus. Yun na yung word na follow, mga kapatid. But as a Christian, mga kapatid, pag sinabing follow, kailangan gagayahin mo. We must be a Christ-like. Kung paano naglakad ang ating mahal na Panginoon, dapat ganun din tayo maglalakad, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Do you remember kung paano siya kinrucify, mga kapatid? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Na pinalo-palo na siya, despise na siya ay Diyos, mga kapatid. Pinahirapan, sinaktan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Pinainom ng suka, binigyan ng koronang tinik, mga kapatid. Pinako sa krus, mga kapatid. Pero hindi siya nagreklamo, mga kapatid. Thank you, Jesus. Wala pa yan, mga kapatid, sa nanginaramdaman ng ating mahal na Panginoon. Yung pinagdadaanan nyo ngayon, wala pa yan sa naramdaman ni Jesus when He was crucified, mga kapatid. Thank you, Jesus. We are so thankful kahit sa mga apostles, mga kapatid. May mga pinako pa ng pabaliktad sa krus, mga kapatid. Hinila ng, anong tawag dito? Hinila sa kabayo. Praise the Lord. Niluto sa kumukulong mantika, mga kapatid. Ganyan, kinrucify or pinahirapan ang mga apostol, mga kapatid. So wala pa yan, mga kapatid. Yung mga nararanasan natin ngayon, wala pa yan, mga kapatid. But if we love God, keep His commandments. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus taught those who love Him will keep His commandments. They will be obedient. Praise the Lord. Following Christ is not a casual or occasional practice, but continuous commitment and way of life that applies at all times, in all places, mga kapatid. If we love Him, we should follow Him, hindi lang every Sunday. Oh, Jesus, thank you, Jesus. Hindi lang every event, special events, mga kapatid. Sabi niya dito, mga kapatid, every time and in every places. Hindi lang sa simbahan, mga kapatid. Dapat fina-follow ang salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. In all places, nasaan man tayo, sa bahay, sa school, sa trabaho, praise the Lord. Bumabiyahe, mga kapatid, we must follow Christ, mga kapatid. When Peter, Andrew, James, and John, a simple fisherman, mga kapatid, tired of catching fish all night, but no fishes was catch, mga kapatid. Praise the Lord. But when they meet Jesus and receive their miracles, their life was changed. Oh, hallelujah. Jesus told them to cast their net into the deep, and at the same place that they
are catching fish all night. Kagaya mga kapatid, praise the Lord, nung sinabi ni Jesus sa kanila na ihagis nila ang kanilang lambat at mangisda ulit, praise the Lord. Buong gabi na kami, Master, sabi ni Peter, na nangingisda, pero wala kaming huli. Praise the Lord. But Peter obeyed Jesus anyway, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. They saw the difference, mga kapatid, when they love, when they have Jesus, when they have alone what Jesus said, mga kapatid, when they have done what Jesus said, they enclosed a great multitude of fishes. Thank you, Jesus. To the point that their nets, praise the Lord, could not hold it. Praise the Lord. And both ships were filled. Praise the Lord. Nung sinunod nila si Jesus, mga kapatid, thank you, Jesus, doon dumating, punong-puno yung kanilang net, praise the Lord, ng mga isda. Thank you, Jesus. Na hanggang sa yung net ay hindi na kayang i-hold yung mga isda, mga kapatid. Praise the Lord. Na punong-puno, na tinulungan na sila ng kanilang mga kasama, hindi lang isang ship, mga kapatid. 2 ships ay punong-puno na nagsimula na rin na lumubog, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So when Peter saw it, nung nakita ni Peter ito, mga kapatid, thank you, Jesus, he fell down on Jesus' knees. Praise the Lord. And realized that he was sinful. Sabi niya, Panginoon, lumayo ka sa akin. Ako ay makasalanan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. But Jesus said unto them, come ye after me, and I will make you become fishers of men. Praise the Lord. When we receive our miracle, mga kapatid, Jesus is calling us, mga kapatid. Thank you, Jesus. I'm gonna close this with this verse, mga kapatid, sa Luke chapter 9, verse 25. And he said unto them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Praise the Lord. Thank you, Jesus. If you want to follow Jesus, mga kapatid, let him deny himself, mga kapatid. I-deny na natin ang ating sarili. Hindi na to sa ating sarili, mga kapatid. Our body is sa Panginoon na, mga kapatid. And take up our cross. Ano ba yung cross natin, mga kapatid? Yung mga pasanin natin, yung mga problema, yung mga struggle natin sa buhay, mga sakit na nararamdaman natin sa buhay, mga kapatid. When we are walking, following Jesus, mga kapatid, that is our cross. Thank you, Jesus. Yun yung cross na dapat nating pasanin araw-araw, lahat ng mga mockery na nararamdaman natin, nararanasan natin. Thank you, Jesus. Yung tawagin kang losyang, yung tawagin kang Jesus araw-araw, yung tawagin kang pastor araw-araw, that is your cross, mga kapatid. Praise the Lord. But Jesus said, follow me, mga kapatid. Take up your cross and follow Jesus, mga kapatid. Even though hirap na hirap ka na, mga kapatid, we should follow, we should take up our cross and follow Jesus, mga kapatid. Tumayo tayo ngayong tanghaling ito, mga kapatid. Hallelujah. I pray, mga kapatid, thank you, Jesus, that you will also encounter Jesus today and receive your miracle. Hallelujah, hallelujah. That your life will never be the same again, mga kapatid. Thank you, Jesus. I pray that you will encounter your miracles today. Ma-receive natin ang miracles natin, mga kapatid. Yung araw-araw, buong gabi na natin pinoproblema, mga kapatid. Thank you, Jesus. When Jesus arrived in our lives, mga kapatid,
you will never be the same again, mga kapatid. He will pour out your blessing. Liglig, siksik, at umaapaw, mga kapatid. Receive your miracle today, and you will never be the same again. Hallelujah, hallelujah. There is an invitation today, right now, mga kapatid. Jesus said, come, come, and follow me, mga kapatid. Come, let us come unto Him right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Whatever your need today, ano man ang pinaghindiranasan natin, whatever our struggle today, let us come. Come unto Jesus. He is calling us right now. Come, come, let us follow Him, mga kapatid. Let's worship Him. And you will never be the same again, mga kapatid, if we encounter the love of God. Let us come unto Jesus, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Let's worship God today. Hallelujah, Jesus. Oh God, we worship you. Thank you for your words today, oh God. Hallelujah, hallelujah. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niya'y banal, kailan pa itatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Lumipas na
siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos kung hindi ngayon, kailan pa? Come on, let's worship God today, Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Here I am. Here I am at your out to you. Draw me near, hold me close. Lord, I wait on you, for you're my greatest love. You're my comforter and my strength. You're the first, you're the last. You're my guiding light. Here I am at your feet, crying out to you. Draw me near, hold me close. Lord, I'll wait on you, for you're my greatest love. You're my comforter and my strength. You're the first, you're the last. You're my guiding light. I will run, I will soar on eagle's wings as I wait on you, Lord. My strength is restored. Fix my eyes on you, Jesus, as I run this race. Help me fight this fight of faith. Here I am on my knees, calling out to you. As I pray, is my heart, Lord, I come to you, for your promise be there when I call up to your name. You'll be there to hear me and believe me. I will run, I will soar on eagle's wings as I wait on you, Lord. My strength is restored. Fix my eyes on you, Jesus, as I run this race. Help me fight this fight of faith. Thank you, Jesus. So, ngayong umaga, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, maaari po muna tayong umupo. I believe meron na namang special number ang ating Sunday School. Thank you, Jesus. Ang ating nursery class. Shall we say, God bless nursery class? God bless nursery.
the Lord, walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Great day to serve the Lord. The great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Great day to love the Lord. A great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Verse Samuel 17:47. 47. For the battle is the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, maraming salamat, nursery class, for that wonderful special number. Thank you, Jesus. So, let us continue to pray sa mga batang ito na kahit mga bata pa lang sila, ay very willing na sila na magpagamit sa ating mahal na Panginoon. So, for that, palakpakan natin ang